Hallelujah po, hallelujah. Lahat po ng papuri, karangalan, kaluwalhatian, pasasalamat, karangalan ay para lang sa ating nag-iisang Diyos. Amen po ba? Amen. Glory to God. I'm so happy na nandito po tayong lahat sa oras na to. Sabi nga po, walang aksidente sa ating Diyos na buhay. Ang lahat po ay hinahayaan niyang mangyari para sa kabutihan ng kanyang mga anak. Ayan, marami po akong nakikitang mga bagong mukha habang ang ating guest speaker ay nasa likod. Hayaan po niyong batiin ko kayo. Ayan, di ko po nadala yung aking salamin, but by the grace of God, I would like to welcome Rose Bernardo. Bernardo, yeah. Ay, hello po, kapatid. Welcome to Jesus is Our Shelter Church. Galing po siya sa Maasim, San Rafael, Bulacan. And then, I would like also to welcome the former board member of GS Church, si Sir Michelle Go. Ayan. From San Francisco, USA. O, ayan. Basta from USA. And ang kanyang minamahal na, hindi ko makita, ang kanyang minamahal na ina. Tama ba? Tama po. Ayan. Ang kanyang magandang nanay, mama, mami. Welcome po sa Jesus is Our Shelter Church International Ministry. And then, welcome back to sa mga mukha na matagal kong hindi nakikita and now nandito po. Talagang ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Ayan, sino po sa inyo mga nauuhaw at nagugutom? Oh, praise God. Gusto ko yung sagot nyo. Ayan, lahat po tayo nauuhaw, nagugutom sa kabutihan ng Panginoon. And today, bubusugin po tayo ng ating minamahal na manggagawa sa Panginoon. Bubusugin kasi matagal po siyang mag-preach. Kaya, kaya busog na busog. Alam kong bubusugin tayo niya. Pero hindi po. Yan po ganyan eh. Laging bago pa lang sinasabihan na ako, Pastora, after the message, tatalilis na ako ha. Ganon po siya ka-busy. Kasi po, napaka-aktibong tao nito. Maraming kasal, may pinupuntahang kasal, binyagan, funeral, kung ano-ano sa isang araw. Ano po. And now, I ask him, Pastor, ilan na ba ang miyembro ng church nyo? Ayaw po niyang ipasabi. Ganon po siya ka-humble sa Lord. But, I've discovered, yung pong apat na schedule ng kanyang, ang tawag doon yung apat na, ayun, thank you, apat na services ng kanyang church, naging 6 na po. Sabi ko, 6? I can't imagine paano naging 6. Ano po? Ay, alam naman natin, usually 8 o'clock or 8:30, and then 11, 11:30, and then 2, and then sa hapon mga 4. How could it be na naging 6 po yung church, yung services niya? Kasi po, doon din mismo sa lugar ng Santa Maria, nagkameron siya ng extension of church. Ayan. So, nagmamadali po siya after this kasi launching po. First time na maglo-launch yung 8 o'clock and 11:30 services doon po sa nearby nung church nila kasi nga masikip na po. So, ganun po ka-fastest growing ang church na pinamamahalaan at pinagkatiwala ng ating Panginoon sa ating kaibigan. Again, hindi na po siya bago sa inyo, but for those na bago pong mapapakinggan siya for the first time, for the second time, for the third time, hawakan po niyo yung inyong upuan kasi dire-diretso po itong magsalita. Walang pause, walang comma, walang period. Dire-diretso po. Siya po ay pastor ng Victory Santa Maria Chapter. Our friend, our good friend, Pastor Red Pondan. Maraming salamat po, Pastora Joy, and good morning, everyone. Sobrang excited po ako ngayong araw na ito for the things na naniniwala po ako. Kagabi po, pina-finalize ko. Doon may nagawa na naman ako. Pina-finalize ko, Lord, ano ba yung mga gusto mong pasabi sa kanila that I really believe. Hindi po ako nagtanong kay Pastora Joy kung ano yung mga issues.
anong concerns. Ganun po kasi ako pag nagpipreach eh. Kumbaga, I'm really personal with God. Lord, I'm praying na itong mga sasabihin ko ay ito po talaga yung yung word ninyo. Okay, so before we start, can we go with the reading of the word in Joshua chapter 3? Can I just invite everyone to all stand in reverence of God's word? Yan, in Joshua chapter 3, 11 to 17, it says here, Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth is passing over before you in the Jordan. Now, therefore, take 12 men from the tribes of Israel, from each tribe, a man. And when the soles of the feet of the priest bearing the ark of the Lord of all the earth shall rest in the waters of the Jordan, the waters of the Jordan shall be cut off from flowing, and the waters coming down from above shall stand in one heap. So when the people set out from the tents to pass over the Jordan with the priest bearing the ark of the covenant before the people, and as soon as those bearing the ark had come as far as the Jordan, and the feet of the priest bearing the ark were deep in the brink of the water, now the Jordan overflows all its banks throughout the time of harvest. The waters coming down from above stood and rose up in a heap very far away at Adam, the city that is beside Saret, and those flowing down towards the sea of the Arabah, the salt sea, were completely cut off, and the people passed over opposite Jericho. Now the priest bearing the ark of the covenant of the Lord stood firmly on the dry ground in the midst of the Jordan, and all Israel was passing over the dry ground until all the nations finished passing over the Jordan. As we jump in Joshua chapter 4, 1 to 7, when all the nations had finished over all the Jordan, the Lord said to Joshua, Take 12 men from the people from each tribe, a man, and command them, saying, Take 12 stones from here out of the midst of the Jordan, from the very place where the priest's feet stood firmly, and bring them over with you, and lay them down in the place where you lodge tonight. In the next verse, And Joshua said to them, Pass on before the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan, and take up each of you a stone upon his shoulders, according to the number of the tribes of the people of Israel. And in verse 6, it says here, that this may be a sign among you when your children ask in time to come, what do those stones mean to you? In verse 7, then you shall tell them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it passed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. So these stones shall be the people of Israel as a memorial stones, or as a memorial forever. Can I just invite everyone to close your eyes and bow their heads? Lord, maraming salamat ngayong umaga. Lord, we thank you for the lives of all these Gios people, God. Indeed, you are a faithful God. Lord, there were testings, trials, and even, God, up and downs, not just in the church, but even in their personal life. Pero ang panalangin ko po ngayon ay kausapin mo po sila na kung saan nyo sila tinulos ngayon, kung saan nyo sila nilagay ngayon, ay dito nyo po sila pagpapalain, dito nyo sila papalaguin, at dito mo sila gagamitin. Lord, there might be different testings in their lives, pero Lord, isa lang sigurado, kung saan nyo direksyon at ilalagay kami, doon kami magbubunga. Lord, and I pray that Gios Church is the place na plinant nyo sila at magbubunga sila. Lord, we thank you. We honor you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Pwede bang palakpakan natin si God? You can all sit down. Bago po ang lahat, uunahan ko na po kayo. Gusto ko lang kayong batiin ng Merry Christmas, okay? Pwede po bang pakitapik yung katabi niyo, pakisabi sa kanya, Merry Christmas. Sa kabila naman, maligayang Pasko. Sino po sa inyo rito, tuwing Pasko, masaya kayo, lalo na yung mga tumanggap na ng 13th month? Meron po ba rito tumanggap ng 13th month? Pakisabi naman sa kanya, Bekenemen. Okay, so, Bekenemen, pakonting balato dyan, okay? So, meron po ba rito, yung kakatanggap mo pa lang, hindi mo na alam kung nasaan na? Yung parang nag-sign and wonder na naman, hindi mo alam kung nasaan na. Pero sino sa inyo rito pag Pasko ay pinag-iisipan mo na, meron po ba rito maraming inaanak?
Yan. Alam niyo po ba, bago po ako magpastor, ang inaanak ko sa kasal ay 30 na Pastora Joy. Nung naging pastor ako, halos lahat ng kinakasal ako din ninong. So, 30% na kinakasal ako ninong. Ngayon po, ang edad ko po ay 25 pa lang. Joke lang. Okay? So, alam niyo po ba kung ilan ang inaanak ko sa kasal? Nasa 80 na. Imagine niyo with my age na 29 pala. Joke lang. Okay? So gano'n na kadami. And meron po ba rito pag Pasko, ang iniisip nyo, paano ko kaya mabibigyan tong mga inaanak ko, yung mga bata, and yung mga ibang bata tuwang-tuwa, kumaga sobrang excited sila pag Pasko. Sino nakaka-relate pag Pasko? Binabudget mo na kung paano mo babudgetin sa food, ipamimigay ninyo. Habang tuwang-tuwa yung mga ibang bata, tayo lungkot na lungkot. Okay, so may mga business po ba dito? Pastora Joy, no, pag business naman, bibigyan mo ng 13-month pay yung tao mo. Paano kung sakto lang yung business mo? But today, I really believe this message is meant for everyone. Okay? So, some of you here, siguro ang definition nyo ng Pasko ay, ang masayang Pasko ay dapat may pera. Para bang, wag na kayo magtaas ng kamay, no? Sino sa inyo rito, you're praying for breakthroughs ng finances? Tapos, nakita mo tong post na to, lampera. Yan yung mga uso ngayon eh. Yung lampara, lampera. Okay, so, meron pa po akong babasahin sa inyo. Ito ay conversation ng nanay at saka bata. Sabi ng bata, anak, kung ang kasunod ng Venus ay Earth, ano naman ang kasunod ng Mars? Pautang. Meron ba rito pag may tumawag Mars, alam mo na kasunod pautang? So, may mga ganun po ba kayo? Yung kapag may tumawag na, kapag may nag-text na Mars, tapos may question mark, alam nyo ang kasunod daw kadalasan yan, pautang. Pero sino sa inyo rito ngayong 2024 na darating, naniniwala kayo na lahat ng utang nyo ay mababayaran? Okay? Kasi ang unang aayusin ni God yung character bago ayusin yung ating finances. Sino sa inyo rito, sa dami ng mga nangyaring problema sa mundo, pati ikaw nako-confuse ka na. Alam niyo po ba, kakatapos lang ng COVID, may war naman sa Russia. After ng Russia, hindi na nababalita. Ang sumunod naman, Israel at saka Palestine. Napakadami po talagang pinagdadaanan ng mundo ngayon. Tapos dadagdag pa yung problema mo sa sarili mo, sa pamilya mo, even sa mga anak mo. Pati ikaw nako-confuse ka na. Parang itong picture na ito, na-confuse yung gumawa nung ID. Okay, tingnan niyo po na nakalagay, pet identification, nakalagay tao. Owner identification, yung aso na. Sa sobrang nalito siguro. So, iniisip ko lang, ini-interview yung aso. Kumusta? Ano nangyari? Rar, rar, rar. Anong masasabi mo sa problema ngayon? Rar. Okay, so, there are times that we are confused kung ano yung mga nangyayari na sa mundo ngayon. Meron po ba sa inyo rito uncertain kayo? May nag-i-stock market po ba rito? Yung medyo nag-i-invest kayo sa stock market. Pastor, ako, merkado lang, palengke lang. Okay, so, sa stock market, ngayon po ang isa sa pinaka-volatile or volatile na kung saan napaka-up and down ng market. By the way, sobrang because of the uncertainties, because of the war, the COVID, may kita nyo po talaga, kala natin tapos na yung pandemic. Pero in terms of economy, hindi pa siya tapos. Actually, nasa mid pa lang siya in terms of that. So why I'm saying this? Kasi napakadaming nangyari simula pumasok yung 2020 hanggang matapos yung 2023. Huwag na po kayo magtaas ng kamay. Sino sa inyo rito, sa isip nyo lang, or kilay na lang ang itaas nyo, may pinagdaanan kayo ngayong taon? Yung iba, pati ilong tumaas. Okay, so sa dami ng pinagdaanan. Meron po ba sa inyo rito, may pinagdaanan kayo sa anak ninyo? May pinagdaanan kayo sa marriage or sa asawa ninyo? May pinagdaanan kayo sa finances? Maybe some of you, may pinagdaanan kayo sa health ninyo. Meron siguro sa inyo, nagkaroon kayo ng COVID, and the message or the title of this message is A New Beginning for Everyone. Ganda, no? So sa Tagalog, bagong simula para sa lahat. Pwede bang tapikin mo ulit yung katabi mo, pakisabi sa kanya, bagong simula para sa lahat. Okay? Yung kwento po na binasa natin kanina, English po kasi, okay? Tagalogin ko na lang, ikwento ko na lang, tapos na po yung leadership ni Moises. Pakisabi Moises. Tapos na yung leadership ni Moises. As we all know, hindi siya nakatapak sa promised land.
At nakita niya yung mga Israelites na tumatawid or papunta doon sa Promised Land. Pero may huling, kumaga para bang puzzle or para bang isang laban na kung saan kakatapos mo pa lang sa stage 1, kailangan mo ng stage 2, stage 3, stage 4, stage 5. Kala nila tapos na sila kasi patawid na sila. Kasi paikot-ikot sila for 40 years doon sa wilderness eh. So after 40 years, they are in front or kaharap na nila yung Promised Land. Ang problema, may ilog sa harap nila. Can you say river? May river doon sa harap nila. So what happened ay kailangan nilang tumawid doon sa river na yon. Now, bago tayo pumunta, kasi pagtawid nila sa river na yon, think about this. The opposite or the other side of the river is the 2024. Kumbaga, for 40 years, they were wandering doon sa wilderness. Paikot-ikot sila sa wilderness. Then after 40 years, they're about to cross or tatawid na sila sa Jordan River. Think about this. The wilderness is your past life. The Jordan River is like a new beginning sa inyo, pero kailangan yung tumawid doon sa Jordan River para makarating kayo doon sa Promised Land. And that Promised Land, sa pagtawid nila, ay bagong simula para sa buhay ng mga Israelita. For 40 years, they wandered sa wilderness. Think about that. Pero bago tayo pumunta doon sa main verse, daanan ko lang po kasi kailangan hatiin ulit ang river. Alam niyo po ba, sa mga bago lang pong umaten, hindi po totoo na once lang nahati ang tubig sa Bible. There were multiple times. Ang unang-una ay hinati ni Moises yung Red Sea at nakadaan ang Israelites. Ang pangalawa, take note, nung time na yon, si Joshua ay binatilyo pa lang. After 40 years, he's now leading the Israelites. Wala na si Moises. And guess ko anong gagawin niya? Kailangan niya ulit hatiin ang body of water. But this time, it's not a Red Sea, it's the Jordan River. Okay, balikan lang natin yung unang senaryo kung paano hinati ni Moises yung Red Sea. And this is one of my favorite verse nung kapanahunan o yung leadership ni Moises. So before I go with Joshua's leadership or yung new beginning, parang isipin nyo lang, yung pagtawid niya ay yung 2024. Yung 2023 December is our Jordan River. Kumbaga, this will be the last chapter ng 2023. Your December is like your Jordan River. Ang tanong, tatalikod ka ba? Aatras ka ba? Babalik ka ba sa wilderness mo? Or are you going to cross your Jordan River and receive your promised land? In your promised land, and I believe, will be the 2024. Palakpakan naman natin si God. So kung ano yung nangyaring pangit from the past, from 2020, 21, 22, 23, even this year, gustong sabihin sa ng Diyos, anak, tapos na. It is already finished. Whatever testings, trials, difficulties na nangyari sa inyo, may naaksidente sa pamilya nyo, may nagkasakit sa pamilya ninyo, may hiwalayang nangyari, yung iba hindi pa rin nakapag-move on kay Katniel. Pakisabi sa kanya, mag-move on ka na. So, ngayong oras na ito, your December is like the final Jordan River, and next year, ilang araw na lang, you will cross your Jordan River and you're about to reside and receive your promised land, and that will be your 2024. Pero bago tayo pumunta roon, gusto ko lang iwanan or balikan yung buhay ni Moises. This is one of my favorite verse nung time, nung leadership ni Moises. Exodus 14:13, kasi eto rin yung part na bago hatiin yung dagat, pinangako ng Diyos kay Moises bago niya hatiin yung Red Sea. I want all of you to focus here because some of you here, baka ikaw mismo maging personal lang Diyos sa'yo kung may pinagdadaanan ka. Sabi po rito, ito po yung time na kung saan, imagine nyo, tapos na yung 10 plagues, tapos they were in front of the Red Sea. Tapos biglang nagulat na lang sila, hinabol sila ng Egyptians. Ang problema sa mga Egyptians, sila po ang mala-US during the time. Sila yung pinakamalakas na bansa during the time. Para ngayon, sa panahon natin ngayon, di ba may pinag-aagawan doon sa boundary ng dagat sa may bandang Zambales. Isipin nyo na lang ito, parang tayo, bangka, yung China ay napakalaki mga vessels. During the time,
yung China or the US is like the Egypt. Ngayon, hinabol sila. Ang problema sa harap nila ay ang Red Sea. Yung nasa likod nila ay kalaban na papatayin sila. Ang tanong, saan ka pupunta? Just imagine this, no? Kapag bumalik sila, papatayin sila ng Egyptians or babalik sila sa slavery. Kapag pumunta naman sila sa dagat, malulunod sila. Take note, walang dagat silang nakita for their life kasi nasa Egypt sila. All of a sudden, lalangoy sila. Pero alam niyo po ba, ito ang pangako ng Diyos. And Moises said to the people, fear not. Can you say the word fear not? Alam niyo po, kadalasan sa mga pinagdadaanan niyo ngayon, ang unang mong mararamdaman ay matakot ka. Kaya the first reminder ng Diyos through Moises, huwag kang matakot. Fear not, stand firm and see the salvation of the Lord, which will work for you today. For the Egyptians who you see today, you will never see them again. May mga enemies, may mga nag-attack ba sa inyo ngayon? Now remember this. Ang Diyos nakita na yung mga bagay na hindi nyo pa nakikita. 3 reminders na binigay. Fear not, huwag kang matakot. Bakit? Kadalasan ang unang kalaban natin ay ang ating emotions. Ulitin ko, kadalasan ang unang kalaban natin ay ang ating mga emosyon. Na kung saan, hindi pa nga dumarating yung problema, meron po ba rito, lagi kang nag-aalala sa asawa mo, baka maaksidente pag uwi, 10 years nang nag-uuwian, wala pang nangyayari. Sinayang mo yung ilang oras, ilang taon na nag-aalala ka, wala namang nangyari sa kanya. Kadalasan, ang kalaban natin ay ang ating emosyon and we are worried and we are fearful on the things na hindi natin alam. Pero ang gustong sabihin ng Diyos, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang matakot kasi nauna na ang Diyos sa iyo. And another na binigay rito is stand firm. Alam niyo po ba, kakaiba ito, kasi may kalaban kayo sa likod. Ang pinapagawa sa kanila, tumayo ka lang. Your logic will state, kapag may kalaban ka, anong gagawin mo? Tatakbo ka ba o tatitigil ka lang? Di ba usually tatakbo ka? Meron po ba rito, all of a sudden, hinabol ka ng aso, ano ang kadalasang ginagawa natin? Tanong nyo, tatakbo o hinto? Tatakbo kayo, di ba? Pero alam niyo po ba, ang sabi ng mga scientist at saka yung mga doktor na mga hayop, kapag hinabol ka ng aso, anong dapat mong gawin? Tumigil ka. Tingnan nyo, biblically, sabi ron, stand firm. Tumayo ka. Bakit? Kasi kadalasan, kapag nangungunang emotion mo, what are you going to do is papangunahan mo yung pinapagawa or ipapagawa sa iyo ng Diyos. Tingnan niyo po, no? Ang sabi, fear not, stand firm. Kasi kung wala yung instruction na ito, some of them tatalon sa dagat. Some of them tatakbo sa kabila. Why? Kaya the word stand firm, in the middle of your difficulties, tumayo ka kasi alam mo, ang kinakatayuan mo ay matibay na pundasyon, walang iba kundi si Jesus. Pwede bang palakpakan natin si God? Kadalasan, kapag may problema tayo, ang unang nangyayari, we are worried, natatakot tayo, yung emotion natin yun ang una. Pangalawang gagawin natin, kikilos tayo sa sarili nating aksyon, kikilos tayo doon sa sarili nating gusto, ang tendency nagfe-fail tayo. Bakit stand firm? Ang gustong sabihin sa iyo ng Diyos, panghawakan mo yung pangako ko, tumayo ka dyan kasi ako ang lalaban para sa iyo. Many of you here, for the last 2 to 3 years, kumbaga duguan ka na, sugatan ka na, may mga iba pinagtatawanan ka pa, and there are times that some of you here are depressed. May mga iba, may mga pinagdadaanan kayong lungkot, tapos ibubuli ka, tapos magsasabi ng mga negatibo sa'yo, and God wants to tell you, fear not, stand firm, kasi ako ang Diyos na nakatayo at tinatayuan mo, walang tao na makakasakit sa'yo, walang tao na kaya kang pabagsakin. Bakit? Ang Diyos ay nauna na sa'yo. And the last word na sinabi roon, and see the salvation of the Lord. Panoorin mo ang Diyos. Kadalasan baliktad ang tao, Lord, panoorin mo ako. Ito ang gagawin ko, kaya kadalasan we fail. Kasi para bang tayo ang kumikilos, ang Diyos ang nanonood. And today, it's a reminder, Lord, I will trust in you.
Lord, tatayo ako at maghihintay ng instruction mo. Lord, hindi kita papangunahan kasi papanoorin kita kung paano kumilos sa anak ko, kung paano kumilos sa asawa ko, kung paano kumilos sa business ko, kung paano kumilos sa mga kapitbahay ko. Hindi ko man maintindihan ang sitwasyon ngayon, pero naintindihan ko na ikaw ang Diyos. May mga bagay na hindi mo kailangan intindihin yung sitwasyon, bakit ang Diyos ang kikilos sa mga tao na kung saan alam mo na nasasaktan ka na. There are times na hindi mo kailangan gumante. Ang kailangan mo ay tumahimik lang kasi ang Diyos ang gagante at kikilos para sa'yo. May kita mo na lang later on ikaw ay inaangat ng Diyos at may kita mo na lang ang Diyos ang magpapaliwanag sa mga tao. There are times na hindi mo kailangan magpaliwanag sa mga tao kung ano yung nangyayari. Bakit ang Diyos ang mag-reveal ng totoong nangyari sa buhay ng bawat isa. Pwede bang palakpakan ulit natin ng Diyos? Kaya, the instruction was clear. Alam niyo po, after they removed their fear, after they stand firm, at nagkaroon ng hope na papanoorin ko ang Diyos kung paano kumilos, bang! All of a sudden, nahati yung Red Sea. Baka naman kaya hindi pa nahati ang Red Sea because you have so many fears. Baka hindi pa nahati ang Red Sea, it is because you're doing your own will. Baka naman kaya hindi pa nahati ang Red Sea, you're not watching and seeing the salvation of the Lord happening in your life. Kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin yung kumikilos mag-isa. Kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin ang gustong maghati ng Red Sea. It's not our part para hatiin ng Red Sea. It's our part to trust in God and allow God to, kumbaga, para hatiin yung Red Sea ng buhay natin. Now, as we continue, tingnan niyo po, tama po talaga si Pastora Joy. Mahaba po ako mag-preach. Wala po, introduction pa lang ito. Okay, so ngayong umaga, I'll start with this. In verse 11, behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth is passing over before you into the Jordan. Sabi ko, almost 4 months po kasi ako hindi nag-preach. Pastora Joy, babawi po ako, kaya hahabaan ko. Okay, so kada buwan, 10 minutes extension. Okay, so joke lang po yan. So ngayon, sabi rito, behold. Can you say the word behold? Sa Bible, pag sinabing behold, kunwari kay Mary, kay Joseph, sinabi behold, ibig sabihin nito, mag-pause ka muna, tumigil ka muna, kasi napaka-importante na next statement na sasabihin. Kumbaga sa Bible, yung word na behold, you pause, you stop, tumigil ka muna. Kung ano yung ginagawa nyo, tigil ka muna. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon, you stop because the next statement that you will be hearing is very, very, very important. Kaya sa Bible, rare po yung merong word na behold. At isa lang sigurado, yung kasunod ng statement ng behold is very, very, very important. Sabi rin, behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth is passing over before you in the Jordan. Hindi po sinabing, behold, mahati ang Jordan River. Hindi po sinabing, behold, mahati ang Red Sea. Because those are only the miracle. Pero yung pinaka-importante, yung statement na to, behold, the ark of the covenant. I want to underline the ark of covenant. Nung Old Testament, dahil wala pang crucifixion ni Jesus, ang kanilang picture ng Diyos is the Ark of Covenant. Therefore, the Ark of Covenant is yun yung feature, yun yung kanilang Diyos. Kumbaga, yun yung representation ni Yahweh ng Diyos during the time. So the Ark of Covenant at that time is no other than the very presence of God. Now, ang sabi rito, all the earth is passing over. Can you say the word passing over? Passing over before you, ang ibig sabihin nito, yung Ark of Covenant ay dadaan sa harap ninyo. By the way, ganito po yung picture at the time. So, kung ako ay si Joshua, medyo may pressure ako. Meron po ba kayo rito? May mga nagtatrabaho po ba rito sa Manila? Anyone here? Nagtatrabaho sa Manila? Yan. Tapos nag-resign yung boss nyo or nag-resign yung leader nyo. Nung nag-resign yung leader nyo, ang daming expectations, magagawa ko ba yung mga ginawa ng sinundan kong leader? Did you ever had that expectation? Okay? So, nung time na yon, tapos na yung leadership ni Moises, Joshua took over the position. Now, eto yung first challenge. Nakita ng mga ibang kasama ko at narinig nila, nabalitaan nila, kasi 40 years nang nakalipas, na nahati yung Red Sea. Now, the first challenge.
mangyayari rin ba ito na mahati ang Jordan River in my leadership? See, pansinin nyo, no? Yung unang part ng leadership ni Moises, nahati ang Red Sea. Yung unang part ng leadership ni Joshua, kailangan mahati ang Jordan River. Why I'm saying this? In our lives, merong proseso na ginagawa ang Diyos. There are times na kailangan mong panoorin ng Diyos na kumilos yung miracle niya kasi hindi ka nabibitaw sa Kanya pag nakita mo yung miracle niya. If you experience or saw the miracle of God worked in your lives before, huwag ka nang bibitaw sa pananampalataya sa Kanya. Now, I tried to research kasi ang picture is, mauuna ang ginawa ni Joshua, hindi niya sinabi na mahati ang Jordan River. Alam niyo ang ginawa niya? Pinauna niya yung Ark of Covenant. Sabi ng mga Bible scholar, 900 meters daw ang pagitan ng Ark of Covenant doon sa Israelites. Para lang maintindihan ninyo, Pastor, pwede bang magbangka na lang sila? Pastor, pwede bang lumangoy na lang sila? May mga problema. Una, river ito may agos. Pangalawa, hindi nila dala-dala yung sarili nila. Alam nyo po ba, meron po silang livestock na dala-dala. And sabi ng mga Bible scholars, napakalaki ng number nila kumpara nung time ni Moises nung tumawid sila sa Red Sea. Tanong nyo po kung bakit. Tanong nyo naman bakit. Number one, ano ang utos ng Diyos nung time na yon? Humayo kayo at magpakarami. Literal, tinake nila seriously yun. Pangalawa, nasa desierto sila, nasa wilderness, may tent. Wala silang ibang, may mga bata, no? Wala silang libangan. Tayo may trabaho, may mall, lalabas ka, uuwi ka gabi, pagod ka na. Kumbaga, sa mga mag-asawa rito, may mga time ba na tinutulugan ka na lang ng asawa mo pag uwi. During that time, the instruction of God, humayo kayo magpakarami. Pangalawa, wala silang libangan at the time. Magtinginan lang sila, alam nyo na yung susunod. Pwede kung katabi mo yung asawa mo, tingnan mo siya. Pakisabi sa kanya, kailan kaya ang susunod? Joke lang po. Okay, so right now, if you will see the picture, kaya sabi ng mga Bible scholars, dumami po talaga daw yung population nila. Ibig sabihin nito, madami ang dapat mag-cross sa Jordan River. Naiintindihan niyo po yung larawan. Now, para mas maintindihan niyo, bakit pinauna ang Ark of Covenant? Because it's the very presence of God or God's presence. Alam niyo po, may tanong ako Tingnan niyo po, no? Hindi sinabi ni Joshua na lumangoy tayo, magtayo tayo ng ganito. Alam niyo ang ginawa niya, pinauna niya yung Diyos. Tapos, 900 meters ang pagitan ng tao. Bakit? Kasi nakikita nila yung Ark of Covenant. Ulitin ko, no? Parang ganito yung picture. Yung Ark of Covenant ay nauna, 900 meters yung pagitan ng kasunod, so that kapag na-discourage sila, kapag feeling nila, babalik yung river, anong mararamdaman nila? Hindi, nauna na yung Diyos. Ang tanong, sino ang nasa una ngayon ng buhay nyo? Pangalawa, sino ang tinitingnan nyo ngayon? It is interesting kung bakit pinauna ni Joshua yung Ark of Covenant, the very presence of God. Bakit? Kasi whenever they look on the Ark of Covenant, they will be reminded of God's goodness and faithfulness in their lives. For the last 40 years na naglakad sila sa wilderness, ang Diyos ay never nagkulang sa kanila. And there are times, siguro natanong nyo, pwede namang tanggalin yung Jordan River, pero alam nyo po ba, hindi pinatanggal ang Jordan River. I like this, sabi rito, don't ask God to remove you in your difficult situation, but ask God to be with you during your hardest moments. Ang ganda, no? Kadalasan kasi, huwag na kayo magtaas na kamay. Pag may problema ka, Lord, tanggalin mo na tong problema ko. Ikaw ang problema mo yung asawa mo, Lord, kuhanin mo na siya at tanggapin mo. Minsan gano'n na yung panalangin natin. There are times that our prayers, Lord, tanggalin mo lahat ng problema ng buhay ko. I like this, sabi rito, wag mong i-ask si God na tanggalin lahat ng problema or difficult sa buhay mo, pero ang panalangin mo, Lord, samahan mo ko habang pinagdadaanan ko ito. Bakit? Lahat ng mga pinagdadaanan ninyo ngayon ay magiging kwento ng testimonya ng kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Pwede po bang palakpakan natin si God?
Did you ever encounter this? Lord, hirap na ako sa klase ko, mag-shift na lang kaya ako ng ibang course. Lord, hirap na ako sa anak ko, sawang-sawa na ako. Lord, bumibigay na ako, babayaan ko na lang siya, doon na lang ako magpo-focus sa ibang anak ko. Huwag mong i-ask. Bakit? Kasi may reason kung bakit may mga pinagdadaanan ka ngayon. Sa lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, may inaayos ang Diyos sa buhay mo. I don't know if you heard this story. I-share ko lang sa inyo. Merong mag-asawa, talagang suko na siya sa asawa niya. Basta, ayoko na talaga. Lasinggero, babaero, lahat na lang ng eros nasa kanya. Sabi niya, Pastor, kung pwede lang patayin yung asawa ko. Ginawa ko na. Huwag na kayo magtaas ng kamay. May kapitbahay po bang ganun yung kwento ninyo? Lahat ng ero nandoon, hindi na nagtatrabaho, nambababae pa, nagsusugal pa. Alam nyo ang ginawa namin. Tanong nyo kung ano. Tapusin nyo po yung kwento ha, baka mamaya i-post nyo kaagad ito. Sabi namin, tara, lasunin natin yung asawa mo. Tingnan nyo, parang yung mukha ninyo, parang pastor pa naman siya, killer. Okay? So, ang ginawa namin ay binigyan namin ng, sige, ilagay mo to sa kanyang juice or sa tubig or sa pagkain every time nakakain siya. Alam mo, after 3 months, mamamatay yung asawa mo. Talaga, pastor? Pero pwede bang humingi ng Pwede bang humingi ng favor? Total, mamamatay na rin naman yung asawa mo. Baka pwedeng asikasuhin mo na. Baka pwedeng, ikaw na maghanda ng lahat kasi mawawala na rin naman siya. 3 months na lang yung taning ng buhay niya. Baka pwedeng asikasuhin mo na siya. Sabi nung asawa, nagtiis nga ako ng ilang taon 3 months na lang, pastor. Aalagaan ko yung asawa ko, ibi-baby ko. To cut the long story short, yung unang 2 araw or first 3 days na ginawa niya, sabi ng asawa niya, Han, may sakit ka ba? Sabi ko, what do you mean by that? Kasi sabi ng asawa ko, hindi ko raw siya binungangaan, tapos hindi ko daw siya pinagalitan, tapos instead na hindi ko siya asikasuhin, inasikaso ko siya. Sabi niya sa akin, may lagnat ka ba? Bakit may pagkain sa lamesa? Sa isip-isip niya, mamamatay ka na kasi. Siguro ganun yung nasa isip niya. After 1 week, yung asawa niya biglang tumahimik. Hindi niya maintindihan. After 2 weeks, parang may konting pagbabago sa asawa niya. Mas maaga nang umuwi. Alam niyo po ba, after 1 month, nagulat na lang siya, yung kanyang asawa consistent nang umuwi. Tapos, pag-uwi, may pasalubong pa. After 2 months, sabi ng asawa niya, Han, sorry kasi nakita ko lahat ng effort mo ng 2 months. Ako, ang kapal ng mukha ko. Biglang, after 2 months, nagbago. Tapos after 2 months, ang aga nang umuwi, may pasalubong. Tapos napansin niya, hindi na gaano nagsusugal. Nabawasan. After 2.5 months, mas naging malambing. Sabi sa amin, Pastor, gusto ko na pong bawiin yung gusto ko nang bawiin yung lason. Meron po bang pang-kontra ng lason? Sabi, naku, sorry po. Wala pong kontra yung lason. Baka pwede sa next 2 weeks, ibuhos mo na lang. Sabi, Pastor, gusto ko po mabuhay yung asawa ko. Nagbago po siya. Naku, pasensya na po. Itodo nyo na lang for the next 2 weeks pang natitira. Alam nyo po, after almost 3 months, lalo niyang inisikaso. Tapos nakita niya yung asawa niya, sumama na sa church. Pastor, sumama na sa church, 1 linggo na lang. Baka pwede mong ibag-pray yung lason, hindi tumalak. Naku, 1 linggo na lang po. Hindi po pwede. Pwede po ba the last 1 week, mag-pray po kayo mag-asawa. Alam niyo, nag-pray sila. Later on, after 3 months, sumama na yung asawa niya sa church. Alam niyo po, sabi niya, Pastor, bukas na yung taning, mamamatay na yung asawa ko. Anong gagawin natin? Sabi namin sa kanila, huwag po kayong mag-alala. Yung pinainom po natin sa asawa niyo, vitamin C. Kaya pala lalong lumakas yung asawa niya. Kasi vitamin C pala yung napainom sa kanya. What's my point? May mga time na gusto mong tanggalin yung problema mo at ang problema mo ay asawa mo, boss mo, pero may pinapagawa pala sa iyo ang Diyos.
Ano yung pinapagawa? Mahalin mo siya unconditional. Ipag-pray mo yung boss mo kung katrabaho mo. Huwag kang magsawang ipag-pray yung anak mo. May mga time you want to remove the problem, but the problems will make us see the miracle na gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Church, yung problema nyo ngayon, magugulat na lang kayo, yan ang magpapatibay sa inyo. Yan ang mag-remind ng mga bagay ng kabutihan ng Diyos. I remember, nagmumotor po kasi ako eh. Nung nagmumotor ako, may 3 akong aksidente. Yung una kong aksidente ay napadaan ako. Ito yung pinakauna kong bili ng big bike. Parang 1 linggo pa lang yung big bike. Napadaan ako sa isang subdivision. Ganun pala yun, yung subdivision na baha lagi. 3 araw na baha, may lumot pala. Dumaan yung motor ko. Alam nyo nangyari? Bang! Gumewang ng ganon. Tapos nasemplang ako, alam nyo, tosino yung left side ng katawan ko. Tapos, siyempre, palaban ako. Hindi ako sumuko. Nagmumotor pa rin ako. Yung pangalawang aksidente ko, papunta ako sa nurse po kasi ako before. So, kasama ko yung mga estudyante ko sa CEU. Nurse professor po ako sa CEU. Nagmumotor ako Malolos to Santa Maria. May nadaanan akong buhangin. Alam nyo po ba, ganun pala yung motor. Pag ikaw ay mabilis, tapos nadaanan mo yung buhangin, na-slide yung gulong, small bike lang yung dala ko. To cut the long story short, nasemplang ako ulit. Alam niyo po ang ginawa nito sa akin? Every time na may kita akong tubig, babagal ako ng konti. Every time pag may nakita akong buhangin, babagal ako ng konti. Kasi magiging warning yung mga problemang pinagdadaanan para i-remind sa'yo ng Diyos, anak, dito ka nasaktan dati, dito kita tinulungan, mag-ingat ka na pero kasama mo ko. Now, as we continue, bakit kasama natin ang Diyos? Sabi rito, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Kasama mo ang Diyos. Kaya po sa picture na yon, pinauna ang Ark of Covenant, the very presence of God. Bakit? May kita na lang nila pag na-discourage sila, nauna na ang Diyos. Kapag yung panalangin nila hindi nangyayari, nauna na yung Diyos. Kapag ang feeling nila, Lord, ang dami naming problema ngayon, paano yung pag-aaral ng anak ko? Teka lang, nauna na ang Diyos. Lord, hindi ko alam kung yung asawa ko may trabaho pa ba next month? Teka lang, nauna na ang Diyos. It's a reminder to everyone that God's presence, kapag ang Diyos ay nasa atin, never come. Yes, makukulangan ka, pero ang Diyos ay hindi magkukulang sa'yo. At laging sakto ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Pangalawa, it's God's miracle in the story. Now, the new beginning that I believe ngayong taon ay magkakaroon ng Diyos ng mirakulo sa buhay ninyo. I like this in verse 15. And as soon as those bearing the ark had come as far as the Jordan, and the feet of the priest bearing the ark were dipped into the brink of the water. Now the Jordan overflows the bank through the harvest. Now gusto ko lang i-underline, alam niyo po ba yung distance nito? Ang distance daw ng Jordan from point A to point B, yung tatawiran nila ay 100 to 120 feet in distance. So ibig sabihin, hindi ito maikse. Nakalang ang iniisip natin mula dito hanggang doon yung ito po ay 100 to 100 feet distance yung lalakaran nila. Another perspective, ito po ay 10 feet deep. Sabi ng mga Bible scholar, ito po ay 10 feet deep. Ibig sabihin, halos 2 tao yung taas ng Jordan River. So, ibig sabihin, what's my point? Kailangan ng miracle dito. Sabi ng Bible scholars, 100,000 to millions ang dadaan na tao dito. Mas magugulat kayo. Hindi ito yung biglaang nahati lang yung Jordan River. Sabi ng mga ibang Bible scholar, araw ito. Sabi ng iba, it might be 1 to 3 days ang distance. Imagine niyo, di ba para ang perspective lang natin, nahati ang Jordan River? Hindi po nahati ng mabilisan. Nahati ang Jordan River ng araw. Sabi nila, it might be between 1 to 3 days. Na-imagine nyo ba, 2-3 araw nakabuka yung river?
See the miracle right now. Gusto kong ipaunawa sa inyo na hindi ito aksidenteng miracle na nahati lang yung Jordan River. Ilang araw nakabuka ang Jordan River at dumadaan sila. Take note, milyon ang dadaan, may mga bata, may mga cattles, may mga hayop silang kasama, and it needs miracle para makadaan sila. There are times na ang feeling natin, nagkataon lang yan, sumakto lang yan. Pero alam niyo po ba, yung mga nangyayari sa buhay ninyo, God orchestrated things to happen, and there are miracles na hindi mo lang nakikita na ginawa ng Diyos sa inyo. Kadalasan, we look on a bigger, grandiose miracle sa buhay natin. Pero pag hinimay-himay nyo, may mga miracles ang Diyos na ginawa nyo, na ginawa sa inyo, na hindi mo lang napansin. Number 1, buhay ka pa rin hanggang ngayon dumaan ng COVID. Number 2, wala kang pangangailangan na hindi provide ng Diyos. Yung mga wants mo, hindi niya binigay. Kasi alam niya, baka pag binigay niya, mawala ka sa church, mawala ka sa Kanya. Kaya sakto ang Diyos sa lahat ng tao na nagsasamba, nagsiserve at nagmamahal at nananampalataya sa Kanya. Can we give God the best clap of praise? The waters coming down from above stood and rose up in a heap very far. Ibig sabihin, nahati ito. And the people passed over opposite Jericho. Nakatawid sila doon sa kabilang side. Just imagine this again, no? Kung kasama kayo, nakikita mo yung tubig sa gilid mo, sa kabila makikita mo yung tubig, tapos sa harap makikita mo yung Ark of Covenant, nauna na ang Diyos. Therefore, every day it will be a reminder of God's faithfulness in their lives. Now, sabi sa verse 17, now the priest bearing the ark of the covenant of the Lord stood firmly on dry ground in the midst of the Jordan, and all Israel was passing over on dry ground until all the nation finished. Pakibasa nga po ito, finished passing over the Jordan. Church, it is not partial, it is not half of them, hindi 1/4 of them, hindi 3/4 of them, hindi almost all of them. Ang ginamit ay and all the nations finished passing over the Jordan. Ibig sabihin, natapos ang lahat. Pag kumilos ang Diyos sa buhay ng mga anak niya, hindi kalahati, hindi partial. Buong buo kapag kumilos ang Diyos sa bawat isa. Hindi parte lang, kundi kabuuhan pag kumilos ang Diyos sa buhay ninyo. May mga time, the picture is, Lord, may mga iba ba rito, parang tumigil ka ng mangarap. Parang yung Shunammite na babae, parang sabi ni Elijah, anong gusto mo? Sabi niya, wala nang mangyayari sa buhay ko. And there are times na ang kalaban natin yung sarili, hindi na mangyayari tong miracle na ito. But this message is a reminder to everyone, expect great things because we have a great and a big God. Lahat ng imposible ay gagawin niyang posible at ipapakita niya na yung miracle niya, kapag nangyari ito, ay lahat ng imposible ay gagawin niyang posible. May problema kayo sa marriage, kayang ayusin ng Diyos. May problema kayo sa anak ninyo, sa lahat ng may mga problema sa anak ninyo, sa mga may problema sa anak no, hindi mo kayang baguhin yung anak mo, pero kaya siyang baguhin ng panalangin mo. Kaya siyang baguhin ng oras mo. Whenever someone approach me, Pastor, ano ba gagawin ko sa anak ko? Gusto ko ng palayasin. Alam niyo ang laging sasabi sa kanya, number 1, hindi siya kayang baguhin ng mga words na bibitawan mo. Pero kaya siyang baguhin ng 2 bagay, panalangin mo at saka oras mo. May mga time, hindi mo kailangan magsalita sa anak niyo, ang kailangan niyo, samahan siya. Ang kailangan nila, hindi yung words mo na lagi mong papagalitan. Ang kailangan nila presence natin. When you pray every day, pagpipray mo yung anak mo, tapos sasamahan mo siya, magugulat ka, unti-unti siyang nagbabago. Bakit? Hindi kasi ikaw ang nagbago. Ang nagbago yung Diyos at yung karakter na nakikita niya sa'yo bilang modelo, bilang nanay. Kaya whenever someone ask me, alam niyo sinasabi ko sa kanila, Nay, Tay, huwag kayong mag-alala. Kasi yung mga bagay na ito, hindi mo kayang kontrolin. 2 lang kaya mong kontrolin. Ipanalangin siya at mag-spend ng oras sa kanya. Yung 2 ito, kayang baguhin yung pinakamatigas na puso ng isang bata. Now,
May tanong ako, Pastor, nagsimula kayo kanina kay Moises. Ano po ba nangyari kay Moises? What happened to Moises, the pioneer, kasi off-road out, kung paano sila lumabas doon sa wilderness? Tanong nyo naman, ano pastor ang nangyari? Kasi di ba parang all of a sudden, 40 years siya nag-lead, tapos bigla na lang nawala siya sa picture. Ano ba nangyari kay Moises? Bakit siya nawala sa picture? Gusto ko pong daanan tong 4 na verses na to, but these 4 verses is a reminder bago kayo pumasok sa 2024. Ulitin ko. Itong verses na ito is a reminder, pagdating ng 2024, bitawan mo nito. Tapikin mo naman yung katabi mo. Pakisabi sa kanya, bitawan mo yan, ha? Okay, ito yung nangyari kay Moises. And the Lord spoke to Moses saying, take the staff and assemble the congregation. Ito po ang nag-trigger kung bakit hindi siya nakarating sa promised land. Numbers chapter 27, madali pong tandaan, parang kainan lang, 7:11. Okay? So sabi doon, and Aaron, your brother, and tell the rock before, can you say the word, tell the rock? Isa pa po, tell the rock. Ulitin ko, no? Tell the rock, ha? Then sabi rito, so you shall bring water out of the rock for them and give them to the congregation and their cattle. And Moses took the staff from before the Lord as he commanded him. Then Moses and Aaron gathered the assembly together before the rock, and he said to them, hear now, you rebels. Can you say the word, you rebels? Aba, grabe, nagalit na si Moises. You rebels. Shall we bring water? Can you say the word, shall we? Hala, may problema na si Moises kasi kasama na siya sa magbibigay ng water. Di ba si God lang? Balikan natin, ha? In the next verse, and Moses lifted up his hand and struck. Can you say the word struck? Di ba kanina ang sabi, tell the rock? Pero biglang struck the rock na. So yung kanyang emotion, hindi niya na makontrol. Instead na sabihin anong ginawa niya, pinalo niya. May mga ganyan tayo minsan sa anak natin. Ang sabi, tell the rock lang. Anong ginawa mo? In-struck the rock mo. Pero of course, kasama yung pagpalo, biblical yan para mabago. Okay? Sabi doon, and Moses lifted up his hand and struck the rock with his staff twice, and water came out abundantly, and the congregation drank their livestock. Now, there are 3 things na naging problema ni Moises. Can you say 3? Number 1, it's an issue of disobedience. Bakit? Ang instruction sa kanya ng Diyos, tell the rock. But he struck the rock. Another, it's an issue of anger. Anong ginawa niya? Biglang nagsabi na siya, you rebels, mga rebelde. Tapos anong ginawa niya? Sa galit niya, hindi niya mapigilan, hinampas niya yung rock. Pastor, napakababaw naman ito. Pangatlo, it was also an issue of pride. Can you say the word pride? Bakit ang instruction, ang Diyos ang magbibigay ng water sa dulo, we shall bring na? Kaya pansinin ninyo, there are 3 issues that happened in one liner story. He disobeyed God from telling the rock. He began to struck the rock. And take note, not just once. He struck the rock twice. May mga iba ba rito, you disobeyed God not just once, but twice. But you know what's the good thing? Pwede kayong magsimula ulit ngayong taon. Pwedeng baguhin ulit ng Diyos lahat ng bagay. And there are times, kapag galit ka, may mga bagay na hindi ka nakokontrol. And later on, you will see, kaya this is a forewarning to everyone. Lagi ko sinasabi ito, kapag pinipraise ka ng ibang tao, huy bro, okay ka. Uy sis, okay kumanta. Huwag mong ilagay sa isip. Ilagay mo sa puso. Lord, all the more na pagsisilbihan kita. Because there are times when people begin to applaud, praise you, ang feeling mo magaling ka na, pumapasok na yung pride. Tapos magugulat ka na lang, yung mga tao na yon parang sila na ngayon ang nangunguna. Tapos later on, they will just realize, yung pride na yon, they feel they are better than other people. Ayaw ng Diyos ng ganon. Kaya if you will look at this, church, tingnan niyo po ito, the more that you humble before God, the more that you will receive the blessing. Bakit ang picture ng humility? Mababa ako, mataas ang Diyos.
Magaling ang Diyos, eto lang ako. Lahat ng gawin ko kulang pa sa ginawa ng Diyos. Lord, remove all the pride. Bakit? Lahat ng mga bagay na meron ako galing sa inyo. And the more that we become prideful, the more that we think indirectly that we are better than God. We will never be better than God. Pwede bang palakpakan natin si God? Ganon po kadalasan ang nangyayari. When you receive all the good words, when you receive the applause, yung mga papuri ng ibang tao, parang nangyari biblically kay Lucifer when he feels that he is better than everyone, pride came. Kaya kung titingnan nyo, ang naging issue ay disobedience, anger, and pride. Church, the more na nakikilala mo si God, the more na na-appreciate ka ng tao. Alam niyo po kanina, sabi ni Pastora Joy, Pastor Ed, ilan po ang member ninyo? Alam niyo po, ang daming nagtatanong yan sa akin, I never usually give the number. Kasi alam niyo po ang larawan ko, it's not about the number of people. Kahit na 100 plus lang ang Diyos, isa lang ang tingin sa atin ng Diyos na church. That's my picture right now. And even may 6 na service na kami in which Pastor Joy mentioned, never pong inisip ko sa sarili ko na magaling ako. Alam niyo po ba, every Sunday, I worship God, I raise my hand, and usually umiiyak pa ako niyan. Tapos bago ako tumayo, ang prayer ko, Lord, I am not worthy before you. Kulang ako, Lord. Hindi ako karapat-dapat. Lord, nahihiya akong tumayo sa harap. I am not worthy before you. This is my prayer for the last 8 to 10 years na nagpipreach ako. Every time natatayo ako, I feel I'm not worthy dahil sa kabutihan ng Diyos. And the more that God blessed us, bless the church, bless our family, the more na lalo kong binababa yung sarili ko because the picture is I am not worthy pero sobrang gracious ng Diyos kaya kulang pa lahat ng gawin ko. My prayer to the church is yan yung maging larawan ng puso natin. Na kung saan habang binibless ka, habang pinapagaling ka ng Diyos, habang pinapatalino ka ng Diyos, habang pinapataas yung talent mo, the more that you will become indebted sa Diyos. Na sobrang lalong lalaki ang utang na loob mo sa Diyos. Bakit? Kasi dahil lahat ito sa Diyos. Pwede bang palakpakan natin si God? I like this part. God's promise never change. He just replaced people, but His faithfulness still remains. Nung nawala si Moises, hindi naman tumigil lahat eh. Nagpatuloy lahat. And I've noticed this for the last 10 years na nasa ministry ako sa pastor. Kaya lagi kong sinasabi sa church namin, kahit mawala ako, I'm okay. Because the church is never my comfort zone. It is the very presence of God. Bakit? Kasi the reality is, kayang palitan ng tao, pero yung faithfulness ng Diyos ay nananatili at hindi mawawala. Now as we jump in Joshua 4:6-7, that this may be a sign among you, when your children ask in time to come, what do those stones means to you? Nung nakatawid sila, alam niyo ginawa, pinatawag yung 12 tribes, tapos kumuha raw sila ng stone. Then, anong ibig sabihin nito? Then you shall tell them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it passes over the Jordan, the water of the Jordan were cut off. So this stone shall be to the people of Israel a memorial forever. Can you say the word memorial forever? My prayer right now, you will enjoy the very presence of God. You will see the miracle of God. And you will encounter and recognize more the faithfulness of God in your life. Yung kwentong ito ay kwento ng pagsama ng Diyos. Kwento ng mirakulo ng Diyos na kapag kasama mo ang Diyos, perfecto ang Diyos kung kailan niya ibibigay yung miracle sa buhay niyo. Nangyari na po ba ito sa inyo? Walang-wala ka na. Pagbukas mo ng cabinet, bang, biglang may nakita ka kung magkano yung kailangan mong pera. Naranasan nyo na ba ito? Wala kayong makain, biglang may kumatok, may dalang pagkain. Naranasan nyo na ito one time, nagkikrave ako simple lang naman, nagkikrave ako ng fruits. Bigla na lang may nag-iwan sa office ko ng fruits na gustong-gusto ko. And it's no other than God. Kwentuhan ko lang po kayo, malapit na po ako matapos, mga 1 hour na lang po, joke lang. So, Pastora Joy, nawala yung wallet ko nung November 9, kasi nag-planning kami sa Baguio. Nung pababa ako, Sabado yun, 11 ata, basta Sabado yun, nawala yung wallet ko,
Pero hindi sa Baguio, ramdam ko. Kasi nagbayad pa ako ng toll gate eh. Tapos, dumaan pa kami sa ganito, bumili pa kami sa Shell of Asia kasi sa Santa Maria po kami umuwi. Pero dahil may pastoral care services pa kami, may birthday, naligaw ako sa bandang Valenzuela. May member kami taga Valenzuela. Birthday, pinuntahan ko. Na-dead end ako. Feeling ko, doon nahulog yung wallet ko. Tapos, alam niyo yung 1 kilometer yung layo. Pag bumaling ka, 1 kilometer ka ring aatras. Tapos mga nagiinuman yung nasa dulo. Tapos ganito lang yung distance. Siguro mga naka-20 akong ganon. Baling. Tapos ang gagawin ko, bababa ako. Ito problema, 10 o'clock ng gabi. So, feeling ko doon nahulog. Alam niyo po ba, Sabado yun, November 11, ata, I will never forget that date. What I did, Sunday kinabukasan, nagpipray ako, Lord, sana bumalik yung wallet. Of course, hindi yung wallet na nakalutang sa ere na bumabalik sa akin. Hindi lang ibig ko sabihin. So, bumalik yung wallet. Tapos, nung mga bandang Lunes, sorry, nag-repent ako sa congregation. Lord, okay lang po bang sabihin ko to sa inyo, may mga nag-pray ng wallet, bumalik. Ako galing sa ministry, Baguio, kasi planning namin sa Baguio, pumunta ako sa child dedication ng hapon, may family counseling ng alas 7, may birthday ng alas 9 ng gabi. Lord, kayo naman yung inuna ko eh. Baka pwedeng bumalik na yung wallet. Hindi pa rin bumalik. Alam nyo, nakaabang ako sa Facebook, sa Messenger, baka may mag-PM. Ako po ang nakapulot ng wallet nyo. Wala pa din. Alam nyo, nung Tuesday na, sorry, mag-repent ako. Sabi ko, Lord, pastor naman po ako. Baka pwedeng bumalik na yung wallet. Eto pa, pastor, alam nyo to, yung asawa kasi, ano ang tanong pag nawala ang wallet ng mga asawang babae? Magkano ang laman? Di ba yun ang laman? Di ba yung tanong? May laman. Pero ang concern ko, yung mga IDs, alam niyo po yung PRC, yung PRC, yung driver's license. Marami po kasi ako mga ID, pati mga ATM, pati credit card. Pastor, talagang hanggang Tuesday, hindi ko pinapakat yung credit card, pati yung ATM. Kasi nagpe-pray ako na bumalik, Lord. Bumalik. Alam niyo, ang pinakamahirap i-renew sa lahat ng license, tanong niyo naman kung ano. Kasi nurse po ako, broker ako, marami po akong license eh. Ang pinakamahirap na i-renew, Pastora Joy, ay embalmer license. Si embalmer po kasi ako eh. Seryoso po, license embalmer ako. Seryoso po talaga, license embalmer talaga ako. Hindi po joke yon. Hindi lang po ako may punerarya kaming maliit sa Malolos. License embalmer din ako. So, kapag sa PRC okay lang, medyo aircon, formal. Kapag sa DOH ka, magre-renew ng embalmer license mo. Ganto doon. Lahat ng embalmer, pasok na! Tapos kasama ko yung mga ibang embalmer, nakasando, yung parang feeling ko sila yung susunod na i-embalsamuhin. Joke lang po. So ngayon, lahat ng embalmer, pasok na! So ganun po doon. Sabi ko, Lord, ayokong gawin ito. Sana magpakita na yung wallet. Sabi ng asawa ko, Han, magkano yung laman ng wallet? Sabi ko, Joyce kasi pangalan ng asawa ko, Nay, sorry, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Kasi alam natin to, may mga trap questions ang mga babae. Pag sinabi kong walang laman, alam mo sasabihin niyan, may laman yan. Pag sinabi ko naman yung laman na malaki, hindi mo iningatan. So pinaproteksyonan ko yung asawa ko. Hanggang ngayon, actually, hindi niya alam kung magkano laman. Hanggang ngayon. Now, what happened? Mga Wednesday, nag-repent na ako, Lord, wala na talaga. Sorry, Lord, kung minamanipulate kita, na yung miracles mo ay gawin mo, baka may iba ka palang kwento. Sorry, Lord. Ang ginawa ko nung Wednesday, pumunta ako, Pastora Joy, sa Metrobank, sa mga bangko, pinakat ko yung credit card, doon na ako nagsimulang kumilos. Pagpunta ko sa church, biglang pumunta sa akin yung finance namin. Sa Victory po kasi, usually, bawal talaga kaming tumanggap ng pera sa tao. So, that's one of the, yun yung, lalo na kapag member ng church. So, pag member ng church, usually, but of course, we can accept, kumbaga sa ibang lugar, sa ibang Victory. So, pero pag member ng church, yun yung malaking protection sa amin as much as possible. The only way na pwede kaming bigyan ay kapag nilagay sa tithes envelope.
Hindi naman tayo naka-live stream, no? Baka ma-technical ako ng victory. Pero hindi namin pwedeng i-announce yun sa church. So the only way that people can give to us, yung Victory Santa Maria mismo ay kailangan isulat yung pangalan ko to Pastor Red. Walang nakakaalam ng process na yon. So ibig sabihin, sa loob ng 6 na taon ko, wala pang nagbibigay sa akin. So wala pa rin naglagay ng pangalan ko doon for the last 6 years kasi alam nila, embalmer ako. Yung parang ganon, alam nila may business kami. So alam niyo po, for the first time, lumapit sa amin yung finance. Pastor, may nagbigay sa inyo sa Sunday, nakalagay to Pastor Red. Sabi ko, anong pangalan? Wala po nakalagay na pangalan. Patingin niya ng sulat. Parang yung sulat niya tinype, parang pinaghandaan. Walang nakakaalam na nawalan ako ng wallet. So, binigay nung, kumbaga, Sabado na wala, Sunday nangyari yon. Sunday yung service binigay. So, wala pa talagang nakakaalam. Alam niyo po ba, umiyak ako. Kasi kung magkano laman ng wallet, yun yung laman ng envelope. Sabi ko, Lord, wala akong pinagsabihan, pati asawa ko. Sabi ko, kung sinabi ko sa asawa ko, Pastora Joy, baka si Joyce naglagay. So, kung sinabi ko, sinadya ko na walang nakakaalam, kami lang talaga ni God. It was the exact amount, even the centavo. How can you explain that? Paano ma-explain yun? One thing I realized, tanong niyo kung ano, siya yung kumuha ng wallet ko. Joke lang po, joke lang. Joke lang po yun, joke lang. Okay? So, gusto ko lang kayo patawanin, masyado kayong seryoso. Pero seryoso po talaga. It was the exact amount and hindi naglagay yung tao ng pangalan. I don't care kung sino siya. Isa lang ang sigurado, Diyos ang kumilos sa kanya. And that was the time din na may mga bayaran kami, may mga inaasikaso, may mga bagay na ginagawa. One thing that I want to give to everyone, He is a promise keeper God. Palakpakan naman natin si God. May mga time, gusto mo bahay ang miracle? Gusto mo bagong kotse yung miracle? Gusto mo napakalaki ng miracle? Pero alam niyo ang Diyos kumikilos sa maliliit na bagay kasi it's all about it's God's faithfulness. Yung presence ni God, yung miracle ni God, at yung faithfulness ni God para i-remind ka that He is a promise keeper God. I want to end with this illustration, the last 3 slides. Yung buhay natin ay parang slingshot. Parang tirador. Meron po ba rito nakapag-tirador na? Meron po ba rito na tirador na yung gamit mo? Ibang tirador yon, nakuha yung phone mo. Alam niyo yung picture ng tirador, kailangan mong i-stretch. The more you stretch, the more na malayo ang mararating ng stone. And there are times that God is allowing to stretch us. Pero hindi para pahirapan tayo, kasi pinapalakas niya tayo para mas malayo ang marating ng kwento, ng testimonya, ng kabutihan at katapatan ng Diyos. Pwede bang palakpakan ulit natin sa God? Someday, I'm about to end, as I called the music team, someday we will go back to our Jordan River and God will remind us of His faithfulness, grace, and new beginning. Balang araw, makakalimutan nyo na yung 2020, 21, 22, wala na yon. 2030, babalikan mo yung 21, 22, grabe ang Diyos, napakatapat. Meron ba kayong kwento ng 2010 na may matindi kayong pinagdaan ng problema? Lord, nakakahiya ako, ganito ginawa ko. Ganito lang pala yung solusyon. Kasi babalik kayo sa Jordan River ninyo at i-remind kayo ng Diyos sa kanyang faithfulness, grace, and new beginnings. I like this part. Alam niyo ba in Mark 1:9, in those days, Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in where? Jordan River. Church, napakagandang illustration ito. Yung humarang sa kanila papuntang promised land. The obstacles, the trials, the testing. Church, sobrang ganda nito. Thousands of years ago, yung Jordan River yung hadlang para makarating sila sa promised land. Pero nung time ni Jesus sa Jordan River, binaptize si Jesus Christ. See the redemption. Genesis 50:20, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. I want to highlight yung first part, as for you. Pakisabi sa katabi mo, as for you. You meant evil against me, but God meant it for good.
Yung plano ng demonyo na masama, wasakin ka, pahirapan ka, ititurn ng Diyos ng mabubuting kwento ng kanyang katapatan sa buhay mo. If you feel like the enemy is like, para bang sinasakal ka niya, tinatapakan ka niya, dinudurog ka niya, hey wait, as you allow God to work in your life, yung presence niya, magugulat ka na lang. Ito ay magiging kwento kung paano kayo tinulungan ng Diyos. People change. As we do the ministry, people change and time will pass. But God's love remains. Whatever He promised, He bring it in completion. Church, nagbabago yung tao, lumilipas ang panahon. Alam niyo po, I see familiar and mahal ko po itong Jesus Church. Magbabago talaga yung tao, magbabago yung panahon. Pero yung katapatan at lahat ng pinangako ng Diyos, siya ang magdadala sa completion. Oh, you know why? Kasi ang nangako, si Jesus Christ. Ang nangako ay ang tapat na Diyos. Ang nangako, yung Diyos na namatay sa krus because of us. If He died on the cross to save us, how much more your problems? Ibig sabihin nito, may kasama ka sa gitna lahat ng pinagdadaanan mo. And this will be my last slide. And I'm sure of this. Can you say the word, I am sure of this? Sabi ni Paul, sigurado ko dito. Maraming bagay na hindi tayo sigurado sa buhay natin. Si Paul, mamamatay na one of the mighty men of God, na convert dating persecutor. Anong sabi niya? I am sure of this, that He who begin a good work in you, yung Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa buhay ninyo, He will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Sabi niya, sigurado ko rito, sigurado ko dito na ang Diyos na nagsimula ng kwento ng kabutihan sa buhay mo, siya ang magtatapos. He will bring it in completion through Jesus Christ. Church, I don't know your testing struggles today. I don't know yung mga pinagdadaanan nyo ngayon. Pero isa lang ang sigurado, when you have God's presence in your life, expect miracles so that you will see His faithfulness. And this 2023, kaya ang title niya, A New Beginning for Everyone. Pwede bang palakpakan natin si God? Pwede po bang maimbitahan ng iba na tumayo? Tunay at dakila. Lord, we thank you. Ang pag-ibig mo If you are that person today at wala and you feel like, Lord, kapantay, sorry kung masyado ako nag-worry. aming puso, Lord, sorry. Sa worry ko, aming buhay, nakalimutan ko na pala. Ikaw pala yung Diyos ko. Let's start this ministry time with repentance. If you're that person and you're saying, Lord, I am sorry kung may mga time, nagkulang ako. May mga time na natakot ako. May mga time na hindi ako nagtiwala. No one is looking at you. If you're that person, can you just raise your hands, Lord, ako yon, I am sorry. Lord, we're sorry, God. Lord, pangahawakan namin yung katapatan ninyo. Lord, you see the hands. Lord, as we repent and as we say these words, Lord, sorry kung nasaktan ka namin. Sorry kung hindi kami nagdepende sa inyo. Another person, Lord, dito mo ko dinala sa church na ito, magko-commit pa kami sa hindi lang sa Diyos kasi kayo, Jesus is our shelter means, Lord. Ikaw, Jesus, ang Diyos ng simbahang ito. Dito mo ko tinulos, dito mo ko nilagay, dito ko magpapagamit sa inyo. If you are that person, can you just raise your hand and say, Lord, magpapagamit ako sa inyo. Lord, I will expect miracles and tell the people about your faithfulness. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Today, I declare that this will be indeed a new beginning for the lives of these people. Kung meron ka mang struggles, testings ngayon, alam mo gustong sabihin sa'yo ng Diyos, anak, nauna na ako sa'yo. Surrender everything to me and you will experience my faithfulness in your life. Lord, we thank you. We honor you. Can we give God the best clap of praise? Can we again worship God one more time? alay.
bukas noon, ngayon, magpapagkanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa